Matapos ang maaksyong labanan kay Guadincio at sa paglipas ng 1 taon, ay muling nanumbalik ang katahimikan at kasaganahan sa nayon. Ang mga magsasaka ay nakangiti habang inaani ang kanilang mga pananim. Mga ginintuang palay, matatabang gulay at matatamis na bunga ng prutas. Sa loob ng bahay ni Pilo, isang espesyal na bisita ang dumating. "Pilo, may bisita ka!" sigaw ni Lucia mula sa labas. Nang lumabas si Pilo, bumungad sa kanya ang isang matangkad at matipunong lalaki. Moreno at sunog sa araw ang balat. May dalang isang malaking sako na may lamang mga kabibi at isda mula sa dagat. "Uy, pinsan! Ikaw na ba yan?" wika ng binata habang inilapag ang dalang sako sa lantay. "Bartolome!" gulat at tuwang bati ni Pilo habang agad na niyakap ang pinsan. "Ang tangkad mo na, insan. Kala ko dati hindi ka nalalaki kasi ang liit mo noon eh. Ang tagal na kasi nating di nagkita. Wala ka pa rin pinagbago, insan. Tisoy pa din." Masayang pagbati at papuri ng binata kay Pilo. "Ikaw din naman, insan ah. Matangkad na, may itsura pa. Nako, panigurado maraming mga dilag dito sa amin ang mahuhumaling sa'yo niyan," wika ni Pilo. Si Bartolome ang kanyang kababatang pinsan na nakatira sa isla ng Sagasa. Isang maliit na baryo, ngunit mayamang isla na kilala sa masaganang huli ng isda at matatayog na punong niyog. "Tiyo, tiya, magandang tanghali po sa inyo," wika ni Bartolome sabay mano sa kanyang tiyo Isko at tiya Maria. "Uy dong, maayo kay nakalugar kag bisita sa amua dere. Ug daghan kayong salamat ani imong mga gasang isda ug kinhason. Sige sulod sa musbalay dong, kay ako sa ning lutuo ning imong mga gasa," wika ng kanyang tiyo Isko na ibig sabihin sa salitang Tagalog, "Mabutit na pasyal ka dito, pamangkin, at maraming salamat sa mga pasalubong mo. O sige, pasok na muna kayo sa loob. Aasikasuhin ko muna tong mga pasalubong mo para sa hapunan natin mamaya." Pumasok na sila Lucia, Pilo at Bartolome sa bahay at dumiretso sila sa kusina kung saan naroon ang mahabang mesa at umupo sila sa upuang kahoy. Habang dali-dali namang nagpaningas ng apoy ang nanay ni Pilo upang ipagtimpla sila ng sinangag na mais. "Kumusta na nga pala ang mga magulang mo dong doon sa isla?" tanong ng kanyang tiya Maria habang nagtitimpla. "Ayos lang naman sila roon sa isla, tiyang," sagot ni Bartolome. "Siya nga po pala, tiya. Bukas makalawa, pista sa amin. Kaya po pinapunta ako dito ni nanay at tatay para imbitahan ho kayo sa pistahan." "Ay oo nga pala no. Pero ikinalulungkot kung hindi kami makapunta ng tiyo Isko mo dong, Bartolome. Kakatanim lang kasi ng mga palay at yung 2 baka namin ay kakapanganak lang. Mahirap maiwan yung pananim at mga alaga naming hayop. Si Pilo na lang ang pasasamahin namin sa'yo sa isla. Papangumusta mo na lang kami sa mga magulang mo dong, Bartolome. Hayaan mo, bibisita kami sa inyo kapag tapos na ang anihan." Sige tiya, kayo po ang bahala. Si Pilo at Lucia na lang siguro ang isasama ko sa amin. Papayag ka ba, Lucia?" tanong ng binata. "Oo naman, Bartolome, pero magpaalam muna ako kay tatay," wika ng dalaga. "Insan, Bartolome, gusto ko sanang isama si Kaibo. Kung ayos lang sa'yo. Para naman malibang yung matanda. Puro na lang kasi yun pagsasanay sa mga bagong mandirigma. Tutal nandoon naman sila Baldo at Guryo upang humalili sa kanya." Oo naman, insan, mas mabuting isama na natin siya," bukas sa loob ng pagsang-ayon ni Bartolome. Pagkatapos magmerienda ay namasyal muna sila sa baryo at pinuntahan na rin si Kaibo sa kanyang bahay upang imbitahin na sumama sa isla. Agad naman itong tumango
bilang pagsang-ayon. At si Lucia naman ay walang pagdadalawang isip na pinayagan ng kanyang ama sapagkat malaki ang tiwala ng ama ni Lucia kay Pilo. Pagsapit naman ng hapon ay inimbitahan nila Pilo ang kanilang mga kapitbahay, pati na rin si Kaibo na doon na maghapunan sa kanilang bahay. Dahil sa marami-rami din yung mga saang, pusit, alimasag, isdang pakul ang inihanda sa hapagkainan. Pagkatapos maghapunan ay hindi rin mawawala ang pagtungga nila ng tubang bahal. Kinabukasan ay maagang inihanda nila Pilo ang kanilang dadalhing mga pasalubong gaya ng saging, kamuting kahoy at mga prutas na bayabas at mangga. At naghanda na rin sila ng kanilang mga personal na gamit. Sakay ng kabayo ay mabilis nilang narating ang dalampasigan ng nayon, kung saan naroon nakaangkla ang bangkang dilayag ni Bartolome. Ang kanilang mga kabayong dala ay iniwan doon sa matandang kilala ni Kaibo na si Inko Pidring na nakatira sa tabing dagat. Matapos may karga ang lahat ng kanilang mga dala ay mabilis na nilang tinungo ang isla. Pagkalipas lamang ng isang oras na paglalayag ay abot tanaw na nila ang isla. Matahimik at banayad lamang ang alon habang papadaong na ang bangka ni Pilo sa isla ng Sagasa. Mula sa laot, tanaw na nila ang makukulay na banderitas na nagliparan sa hangin at masayang tugtugan ng mga tambol at kudyapi. Mukhang nagsimula na ang kasiyahan, sabi ni Kaibo habang inaayos ang kanyang suot na barong. Ang bango ng pagkain, dagdag ni Lucia na nakangiti habang inaamoy ang simoy ng hangin na puno ng halimuyak ng inihaw na baboy, suman at matamis na tuba. Sigurado akong masaya ang pagdiriwang na ito, sabi ni Bartolome, pero sana walang abriya. Ano ka ba? Piyesta ito. Wala tayong isiping problema, insan, sagot ni Pilo. Tinatapik si Bartolome sa balikat. Pista ng isla, ng Sagasa, piyesta ng kasaganahan. Pagdaong nila sa baybayin ay agad silang sinalubong ng mga magulang ni Bartolome. Oh, nasaan sina Tio Isko at Tia Maria mo, Bartolome? Bakit hindi ninyo kasama? Tanong ng kanyang tatay Berto. Wala tae, hindi nila maiwan yung mga hayop at pananim eh. Pangmusta na lang daw sila sa inyo. Hayaan mo raw tay kapag tapos na ang anihan. Bibisitahin raw kayo nun. Ah, ganun ba? Sige anak, halina kayo sa bahay at nang makakain na kayo. Tiyo, mano po, wika ni Pilo. Uy dong Pilo, ang bilis ng panahon talaga. Binatang binata ka na. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw din to Lucia. Dalagang dalaga na rin. Kaibo, maligayang pagdating sa isla, dagdag pa ng ama ni Bartolome. Pagdating sa bahay nila Bartolome ay agad na nagmano si Pilo sa kanyang tiya Juliana at agad silang inisikaso nito sa hapunan at sa kanilang mahihigaang kwarto. Kinabukasan ay nagpunta sila sa plaza kung saan ganap nang ipinagdiriwang ang kapistahan ng isla ng Sagasa. Pagdating nila sa plaza ay sinalubong sila ng masisiglang mamamayan. May sumasayaw sa gitna ng kalsada, may mga musikerong tumugtog ng masayang awitin at ang bawat mesa ay puno ng pagkain. Mabuhay! Maligayang pagdating! Bati ng isang matandang dato na si Dato Donato. Nakasuot ito ng magarang damit. Tuloy kayo at magdiwang kasama namin, mga bisita! Agad silang inalok ng masasarap na putahing lechon, sinaing na isda, bibingka at masarap na tapoy. Napakagalante ninyong maghanda, Dato, sabi ni Pilo habang kumakain ng suman. Kapag pesta, dapat sagana ang lahat, sagot ng Dato. Ngunit higit sa lahat, ang gabing ito ay isang alay sa ating mga ninuno, isang pasasalamat sa kanilang pagprotekta sa isla.
Masaya ang lahat, tumatawa ang mga tao, sumasayaw ang mga bata, at sa unang pagkakataon, nakalimutan ni Pilo ang panganib at pakikidigma. Habang patuloy ang kasiyahan, biglang bumugso ang malakas na hangin. Naputol ang tugtugan, tumigil ang sayawan. Biglang nagdilim ang kalangitan. Mula sa dagat, lumitaw ang isang barko, itim, mataas, at may layag na may markang bungo at pakpak ng paniki. "Piratang aswang!" sigaw ng isang matanda. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga bata ay nagsitakbuhan papasok ng kanilang mga bahay. Ang mga matatanda ay agad na nagtipon sa harapan ng templo ng kanilang ninuno, nagdarasal para sa proteksyon. Si Pilo, Bartolome, Lucia at Kaibo ay agad na sumabak sa aksyon. "Kunin ninyo ang inyong mga sandata!" sigaw ni Kaibo. "Magtago kayo!" utos naman ni Pilo sa mga mamamayan. "Kami na ang haharap sa kanila." Nang lumapit ang barko, bumaba mula rito ang isang pangkat ng mga nilalang. Malalaking aswang na may balat na parang kaliskis ng isda, mahahabang pangil at pulang mga mata. "Amoy na amoy ko ang inyong laman!" sigaw ng kanilang pinuno. Isang dambuhalang halimaw na may suot na gintong kwintas na may bungo na tao na pendant. "Ngayong gabi, ang pistang ito ay magiging hapunan namin." Mabilis na umaatake ang mga piratang aswang. Tumalon sila mula sa barko. Humahaginit ang kanilang mahahabang kuko at sinimulang habulin ang mga mamamayan. "Hindi namin kayo hahayaang mananalasa dito!" sigaw ni Pilo. Itinaas niya ang kanyang sibat at mabilis na sumugod. Sa isang galaw, pinatumba niya ang isang piratang aswang na halos lumapa sa isang bata. Si Lucia naman ay bumunot ng kanyang patalim at mabilis na pinutol ang braso ng isa pang halimaw na papalapit sa kanya. "Hindi kayo makakakuha ng kahit isang kaluluwa dito!" sigaw ni Bartolome habang hawak ang kanyang gulok. Itinaga ito sa isa pang aswang na papalapit sa kanila. Ngunit ang mga pirata ay hindi basta-basta. Malalakas sila, matitibay ang kanilang balat dahil sa mga kaliskis nito at hindi natitinag ng karaniwang sandata. "Hindi sila tinatablan!" sigaw ni Kaibo. "Kailangan nating hanapin ang kanilang kahinaan," sagot ni Pilo habang pinabayaang kumagat sa kanya ang aswang. Imbis na bumaon ang pangil nito sa liig ni Pilo, ay natanggal pa ang dalawang mga pangil nito na bigla sa kunat ng balat ni Pilo. "Papaanong hindi bumaon ang aking matatalas na ngipin sa taong ito? Anong klaseng tao ka?" tanong ng piratang aswang kay Pilo. "Gusto mong malaman kung sino ako? Sa tingin mo, sino ako?" "Ha? Isa kang kublan! Nasa sayo ang mutya ng batong batilis! Hindi maaari!" Bago pa makapagdaldal ng husto ang walang ngipin na aswang, ay agad na itong sinuntok ni Pilo sa mukha, na dahilan kaya nabasag ang bungo nito at binawian ng buhay. Sa gitna ng kaguluhan, ang dato ay tumayo sa harap ng templo. Itinaas ang isang sinaunang anting-anting. "Mga mandirigma ng liwanag, tulungan ninyo kami!" sigaw niya. Biglang lumiwanag ang anting-anting at mula rito, isang gintong sinag ang bumalot sa buong isla. Napaatras ang mga piratang aswang, nasisilaw sa liwanag. "Yan pala ang kahinaan nila," sigaw ni Pilo. "Takot sila sa gintong liwanag. Gamitin natin ito laban sa kanila," sagot ni Lucia. Mabilis na kinuha ni Kaibo ang mga turutot na pista na gawa sa tanso at sinindihan ito gamit ang mga lumang langis ng isla. Sa isang iglap, bumuga ito ng apoy na may gintong liwanag. "Ah!" sigaw ng mga pirata nang tamaan sila ng apoy. Isa-isa silang nagsisigaw
tinupok ng mahiwagang apoy ng isla. Ang ilan sa kanila ay bumalik sa kanilang barko, sugatan at natatakot. Ang iba na may naging abo sa mismong bayang kanilang binalak lapain. Nang umalis ang barko ng mga pirata, isang katahimikan ang bumabalot sa isla. Nanalo sila sa labanan. Nagtayuan ang mga mamamayan, hindi makapaniwala na nakaligtas pa sila sa mga piratang aswang. Nagpalakpakan ang lahat. "Mabuhay sina Pilo!" sigaw ng dato. "Mabuhay ang ating mga tagapagtanggol!" Muling sumigla ang baryo. Muling tumugtog ang musika, nagpatuloy ang pista. Ngunit ngayon, ito ay isang pagdiriwang ng tagumpay. Habang si Pilo ay nakatayo sa gitna ng liwasan, tinanaw niya ang dagat. "Hindi pa ito tapos," bulong niya. "Babalik pa sila." Ano kaya ang susunod na hakbang nila Pilo upang ipagtanggol ang isla? Ano pa ang lihim ng piratang aswang? May mas malaki pa bang panganib na paparating? Itutuloy